Ito guys, magandang umaga. So December 30. Ayan, meron tayong gagawin ngayon na 2.5 high ace. 2007 daw to. Naka-remap na rin yung ECU nito. So ang gagawin lang natin, mag-cleaning lang muna tayo ng EGR. 2.5 yan, ayan. Tapos pinasama na ni Bossing yung yung turbo. Ayan, may mga valve cover gasket. Ang tinakbo nito guys is nasa 95 plus na 1,000 yung odo niya. So tingnan natin kung hindi pa nalilinisan eh. So tingnan natin kung gaano kadumi yung ganyang kataas na odo na. 95,000 kilometer ng niya, odometer. So yun. Check natin doon sa turbo, baka may mga tagas na. So ito, tingnan natin. Kami lang ni brother dito ngayon. So yan, tingnan nyo. Ayan naglalangis na. Ayan. So check natin mamaya guys yung gaano yung dumi na naipon sa loob ng intake at saka sa EGR niya mismo, saka dito sa turbo. Yan. So ito na, nabaklas na natin yung turbo. So ayan siya, namamasa na ng langis. Yan. Ito naman yung natugtong niya. Yan. Yan, malilinisan natin to, itong parts na to. Tapos ito yung isa. Wala naman to, parang ano lang to eh, pang 2.5 iluba lang to. Ayan. So kailangan pa rin natin linisin lahat yan para malinis. Ayan. So isusunod na natin yung EGR. So ito na nga guys, natanggal na natin yung kanyang EGR at saka intake. So makikita natin dito basa. Ayan. Kita nyo naman yan, basa. Oh. Hindi natin alam kung bakit ganito nagbabasa. Pero aalamin natin guys. Mahirap kasi yung nakita nating basa, sabihin na natin ganito, ganyan. Ngayon, ano pala nito is, ang issue pala, kaya pala sabi ng may-ari na gusto niyang ipalinis, sabi niya na, nahihinaan siya sa arangkada. So yun. Tapos, sabi niya, una na niyang pinaayos ang transmission kasi yun ang akala niya dahil 95k na ito. So, ganun pa rin. So, sabi namin na, check namin yung fuel filter. So, makita natin yung fuel filter niya, baka replacement. So, itong, nahirapan pa nga kami magtanggal nito. So, yan yung, big pero local. Ayan. Yung issue nito kasi, mahina yung arangkada. Pero hindi nabanggit ni sir kung kahit sa mga rektahan o matulin or mahina pa rin. So yan. Ito kasi pag mga mga bossing, ito kapag fake ito, kapag hinila mo to na halimbawa ganito gamit na, tumitigas kasi ito eh. Hindi katulad ng mga original na hindi siya ganon. Tapos kapag hinila mo napupunit siyang ganyan. 'Yun ang fake. Try nyo dun sa mga hindi fake. Kapag nababad na ng diesel, hindi 'yun basta-basta napupunit. Ayan. So ito yung malalaman natin dito na talagang kasi kapag replacement na fake ang pinalit natin, maglulo power talaga guys. Yan, so yan yung isang issue niyan. Tapos dito yung tinanggal natin na intake saka EGR. Ayan. Ayan yung intake niya. So punong-puno na rin ng ito naman yung kanyang EGR valve. So yan. So hindi pa rin siya nalilinisan. So, magtataka kayo guys kung bakit medyo makintab yung kanyang throttle. Ang ginagawa kasi dito guys, binubugahan nila yan. Alam niyo kung bakit nagbasa yan? Ayan, binubugahan nila ng carb cleaner. Halimbawa, umaandar, pwede naman yun kaso tatakak lang yung andar ng makina. Or pwede naman na binubugahan lang nila yan na kahit nakapatay, tapos papaandarin. So ito lang yung malinis, yung bungad. Pero ang totoo niyan guys, kahit na bugabugahan mo yan ng carb cleaner na hindi mo tinatanggal or hindi talaga binabaklas lahat, ganyan ang mangyayari niyan. Magiging pangit pa nga yan kasi magbabasa tapos matutuyo, yun, lalong titigas yung mga carbon na nakakapit diyan or mapupunta na talaga sa sa valve, sa mismong natin, yung piston. Ayan, magbibuild na siya ng magbibuild doon sa pinakaloob. Yan, so yan, nakikita naman natin na talagang hindi naman nalilinis, pinapadaanan ng carb cleaner. So hindi natin alam kung yung bakit ganun yung the way na ganun sila maglinis. Siguro kasi nga ito ibibenta. So kakabili lang pala ni boss ito. Ayan. Tignan nyo, malinis yung mga portion na iba, tapos yung iba hindi naman. So latang talagang ini-sprayhan lang siya katulad nito. Akala mo ang linis-linis pag tinignan mo, pero hindi pala. Malalaman mo yan pag binaklas mo. So yan, lilinisin natin yan kasi yung isa tapos na, yung sa turbo. So ito naman isasalang natin ngayon. So pakita natin mamaya kung gaano kalinis yan. So kung paano tayo maglinis. Ayun.
medyo hindi na natin pahabain pa kasi mahalaga nakita nyo yung before and after. Ayan guys, so ultrasonic ang ginagamit natin dito. Okay, so ito na nga, okay na tayo dyan sa ultrasonic. Natapos na natin yung turbo na linisan. So yan, at yung turbo nyan, nabad na natin. So wala na yung mga mga dumi-dumi nya. So hanginan na lang natin kasi nahugasan ng tubig yan So ayan, assemble na natin. Ayan. So ito na nga guys, tapos na tayo sa pagluluto. So yung turbo na ikabit ko na. So ayan, kita nyo yung loob, parang hindi makita madilim. Ayan, madilim sa loob. Tapos ayan yung intake guys. So ito naman tayo sa tubo. Malinis na yan, puti na ang kaloob-looban yan. So ito yung kadugtong ng kanina, yung hindi naman malinis masyado. So ito na yung makapal yung kanyang carbon deposit. Ayan, ito malinis na, sinawsaw lang natin to, niluto lang natin. Tapos nilinis natin ng gamit natin yung pressure washer. Ayan, so yung loob ang mahalagang malinis yan kasi sa labas wala naman yan So ito yung yung nag-o-open yan. Ayan, yung makintab na siya, hindi nangagaya kanina. Ayan, ready to kabit na ulit tayo. Then pag naikabit na, ipapanda rin na natin. Tapos tingnan natin kung low power pa rin. So ito na nga mga boss, labas na tayo. So EGR lang at saka turbo nilinisin natin. Yung valve cover gasket saka na siguro pag papagawa na ng may-ari. Ayan, okay naman, good. Naandar ko na. Natin yung level ng ng tubig. Ayan, mag-ano pa yan, magbabawas pa yan. So pinasubrahan ko lang. So kakaandar lang yan. Babawas pa yan pag umikot na yung tubig. Pag nagbukas na ang kanyang thermostat. So dito naman tayo sa kabilang side. Ito na nga. So goods naman. Gawin lang natin mamaya ng pangpatuyo para matuyo yung mga parang basa-basa dyan na ng product. So natin. May inaano lang ako dito pag nag-higher pin ka, nawala na yung kanyang limit. So tingnan nyo, ayaw makisundo itong ilaw ko Yan, so i-rev ko. Tingnan nyo, pag nakarimap kasi taas ng kanyang RPM grabe yung buga ng usok. Goods naman, walang check engine. Okay, rorotest natin to. So ayan guys, rorotest natin. Dito lang naman tayo sa malapit. Ayan, observe natin kung maganda yung arangkada o yung rekta nya. Ayan, kung papalo agad siya ng 80 sa sa tres pa lang, papalo agad ng 80 yan. Nakarimap Ayan, check natin. So ayan, balik tayo kasi may re-reset lang ako sa computer. Ito na nga guys, andito na tayo sa shop ulit. Overtime na tayo. So power train tayo. Special tayo, function. Supply pump tayo. Initialize lang natin. Dapat naka-switch on. Engine is not running. Only switch on. Okay. So supply pump initialization is complete. So ayan. Okay, tapos start natin. Ngayon, minsan sa din yan, sa ang tawag nito, mga support nya laglag na, kaya ganun. Tignan natin yung data list, all data. Basahan lang natin ng live kung ano ba ang temperature nya, 88. Okay, very good. Mag-open pag nasa 90 plus na yan, 93 yan, mag-open na yung kanyang thermostat. Nakikita mo rin kung umabot na ng 92, 93, 94, yung kanyang fan dito is nag-open na, yung fan nya is on, ganun na yung mababasa mo dyan. So ang kanyang feedback ng injector nya is okay pa naman. So ito, number 1, negative 0.03, napakaganda pa.
tayong problema dyan. Sa AGR nya, okay. Yan na natin to, i-rip ko lang ha. Yan ang ating ano ngayon. So pero okay na to. Okay na yung linis natin. So ino-double check ko lang, niro-rotis ko, tingnan ko kung may leak or ano man para kapag kinuha na ng customer goods na. Ayan.